Magandang araw po sa lahat ng listeners. Ako nga pala si Mara, isang call center agent. Ang ikukwento ko sa inyo ay karanasan ko nung isang beses na umuwi ako ng hating gabi. Hinding-hindi ko makakalimutan ang pangyayaring iyon sa buhay ko. Maghahating gabi na nang matapos ako sa trabaho. Malamig ang gabi. Walang tigil ang pagbuhos ng ulan sa kalsadang halos wala ng tao. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng patak ng ulan sa aking payong ang maririnig. Pagod na pagod ako at gusto ko na lang makauwi. Pero malas dahil wala ng bus na bumabiyahe. Wala ring signal ang cellphone ko, kaya hindi ako makapag-book ng taxi. Ang tanging option ko ay sumakay ng jeep, kung may dadaan pa. Naglakad ako papunta sa terminal, pero wala ng tao roon. Tanging isang lumang jeep ang nakaparada. Umaandar ang makina nito. Nakabukas ang ilaw sa loob at may ilang taong nakaupo sa upuan. Tahimik sila, nakayuko, parang mga natutulog. Dahil wala na akong ibang masasakyan, pumasok ako at umupo malapit sa may babaan. Kaagad na umandar ang jeep. Sa simula, tahimik lang akong nakikinig sa patak ng ulan sa bubong. Pero napansin kong may kakaibang amoy sa loob. Parang nabubulok na bagay. Sinubukan kong hindi ito pansinin, pero unti-unting bumibigat ang pakiramdam ko. Tumingin ako sa labas. Napansin kong iba ang daan. Hindi ito ang karaniwang ruta pa uwi. Tiningnan ko ang ibang pasahero. Wala pa ring gumagalaw ni isa. Nakayuko lang sila, tila walang malay. Dahan-dahan akong napalunok. May kung anong hindi tama. Inilabas ko ang cellphone ko para tingnan ang lokasyon ko, pero wala pa ring signal. Sinubukan kong makiramdam. Pakinggan kong may ingay sa loob, bukod sa makina ng jeep. Pero wala. Naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Tumingin ako sa katapat kong pasahero. Doon ko napansin ang isang bagay na nagpahinto sa paghinga ko. Maputla ang balat niya. Parang matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Ang suot niyang damit ay may tuyong dugo. At nang mas lumapit ang tingin ko, napansin kong hindi siya humihinga. Biglang bumigat ang dibdib ko. Dahan-dahan akong lumingon sa iba pang pasahero. Pare-pareho sila. Hindi gumagalaw, hindi humihinga. Para silang mga patay na nakaupo lang sa loob ng jeep. Bigla akong kinilabutan. Gusto kong sumigaw, gusto kong bumaba. Pero parang may humahawak sa lalamunan ko. Hindi ako makapagsalita. Biglang huminto ang jeep. Hindi ko na alam kung paano ako nakakilos. Hindi ko na inisip kung tama ang ginagawa ko. Basta tumalon ako palabas. Nadapa ako sa putikan pero hindi na ako lumingon. Nang makalayo na ako, napansin kong wala na ang jeep. Parang hindi ito dumaan doon. Kinabukasan, ikinuwento ko ito sa kaibigan ko. Nakita kong nanlaki ang mga mata niya. At sa kanya sinabi sa akin ang bagay na hindi ko na dapat pang narinig. Matagal nang hindi dumadaan ang jeep na yon. Ilang taon na ang nakalipas mula nang mahulog ito sa bangin kasama ang lahat ng sakay nito.